Hello everyone! Welcome sa aming second episode ng The Peak Pod with our fastest Filipino Ironman, Mervin Santiago. Welcome, Coach Mervin. Thank you, Rainier, sa pag-invite dito sa The Peak Pod. May invite pa sana ako para sa podcast na to, kaya lang yung iba kong kasama hindi pa sila makatakbo or hindi pa Nagre-recover pa. makatayo. Nagre-recover pa. Nagre-recover Siguro pa. masasakit pa yung mga katawan nila. Ayun. Actually, nakakatuwa kaya pinili ko din ma-invite, nagbaka sakaling ma-invite si Coach Mervin. First 70.3 Ironman ko nung weekend. In-expect ko naman mahirap, pero sobrang hirap pala. Tapos naisip ko, paano pa yung full? Kasi para sa mga hindi nakakaalam, merong sprint distance, di ba? Meron sprint distance. Ito yung 750 swim, 750 swim. 20 kilometer bike, then 5 kilometer run. Then tatlong event natin, sprint, 70.3 which is the half distance Ironman, then the full Ironman distance. Yung 70.3, 1.9. 1.9 kilometer swim, 90 kilometer bike, then 21 kilometer run, half marathon. Then yung full Ironman, syempre, double nung 70.3 which is 3.8 kilometer swim, 180 kilometer bike, and full marathon. So, yun yung mga distances natin last weekend. So, panibagong PR sa'yo, I mean, kakaiba. Kasi, dun mo kasi talaga mafe-feel yung yung sports na, wow. Actually, nung race, hindi ko na mainisip yung PR. Kung ano lang ibigay ng katawan kasi hindi mo masabi. Yung Ironman, medyo brutal siya sa katawan. Oo. Hindi siya ginagawa ng every 3 months or every 6. Siguro, most of, yung pinaka-ideal siguro, once or twice a year. Once or twice a year. Kasi mahirap Gaano ka talaga. nakatagal mas tama bang itanong na gaano ka nakatagal nag-Ironman or gaano ka nakatagal nagmo-multisports? Yan. Magandang question yan. Kasi yung iba, parang, uy, uso yung triathlon. Oo. Gusto ko mag-Ironman na ako next year or Minsan 70.3, kagaya ko, Seven- kapal na mukha. ay ito, 70.3. si Rainiel naman. In fairness kay Rainiel, kilala ko na to from cycling. Cycling. Magka-team kami dati ni Coach. Alam mo yung Sa Opus. may pagkabaliw din to. Baliw din to eh. So, alam ko na kakayanin niya. Tsaka marunong naman siya mag-swim. Sabi ko, kung marunong ka mag-swim, then alam ko malakas ka mag-bike or may endurance ka sa bike. Yung run, madali na lang. Nakita ko naman, dedicated siya, nakakasabay ko sa track oval. Pagka ganun yung tao, yung alam mong may push talaga, tingin ko, May topak. yun, kailangan may topak tayo eh. Parang na-enjoy mo kasi parang hindi siya regular na gagawin mo yung tuloy-tuloy na endurance training. Kaya ako natanong, gaano ka katagal nag-multisports or gaano ka katagal nag-Ironman? Kasi para ma-build yung ganyang katinding base na parang kayanin mo. Kasi yung PR mo Yes. is 9 hours 51. 9 hours 51. Yung previous time ko is dun sa Hokkaido, Japan, last year, November. I think November. 9:53. So, nakashave ako ng 2 minutes. Na mas mainit ngayon. Then, mas mainit. Then, I think mas hard yung condition kasi medyo madulas yung kalye dahil nagkaroon ng konting ulan. Then, mas hilly, I think, 1,000. Inabot kayo ng ulan sa... Siguro mga last 40 kilometers sa 40 bike course, inabot kami ng ulan. So, yun yung medyo challenging. Pero gusto nung iba yun kasi medyo lumamig. Oo, lumamig. Maka-recover before mag-run. Yes. So, meron na bang 3 years, 4 years? Pang ilang Ironman full distance na race? It's my 9th full Ironman distance. Then, this coming October, my 10th full Ironman distance sa Kona, Hawaii. Yan yung World Championship. Yes, syempre dream to ng mga nag-Ironman yung makapasok sa World Championship kasi napakahirap kunin siguro mga top 3% lang ng lahat Nakakakuha ng slot. Yes, top 3 or top 2% lang yung nakakakuha ng slot for Kona. Dahil parang may nakita akong interview mo before na hindi porket na Filipino, meron kayong specific slot. Pero usually pag may dumayong foreigner, Yun yung mga yun yung pag-aagaw-agawan nyo. Kung Yes. tatlo lang yun, kung may dumayong top
racers from ibang country, kalaban mo sila that day. Ang for mahirap this lap. nun, talagang pinupuntahan tayo ng mga foreigners kasi alam nila mas may advantage sila dito kasi sanay sila dun sa country nila na malalakas lahat ng field. So pagdating dito, medyo kaya nila yung field dito sa Philippines. So may advantage sila, mas madali sila makakuha ng slot. So malaking factor din talaga na sanay kang lagi lang mabilis yung pace, no? Actually, hindi naman mabilis yung pace. Kumbaga, ite-train mo siya, parang magiging Normal. yung normal na lang sa'yo yung ganong pace. So, talagang kailangan sa base training pa lang, lalabas na sa'yo yung ganong endurance. Kumbaga, normal na sa'yo yung 450, 5. Dapat maging normal kung gusto mo talagang mag-top. Kasi ito, napanood ko na, pero para sa mga manunood ngayon, anong nakapagpa-start sa yung mag-multisports? Okay, nag-start ako 2010 sa triathlon. Actually, Anong Ironman. distance yan? Nag-start ako Olympic distance, Olympic syempre. distance. Hindi na ako nag-sprint. Medyo, Yan may 5150. 5150. Yung tamang term. Yes. Pag Olympic distance. Yung unang triathlon ko is yung Subic, which is the longest running triathlon event in the Philippines. So, ito yung first triathlon race ko sa Subic. 2010. Then after that, same year, nag-race na ako sa Ironman 70.3 sa Kamsur. So, yung mga nakaabot ng Kamsur, alam nyong OG na yan kasi Oo. ilang taon na yun? 16 years? 15 years? Tapos nawala. Then, May camsur pa ba? Parang walang nakikita sa wala calendar. na sa Kamsur. After that, nilipat siya sa Cebu. Cebu. Before kasi yung Ironman natin dito, 70.3 lang. Then, parang once a year lang siya. Kaya masyadong festive. Every Ironman is Punong-puno na punong-puno sign up. talaga ng Ngayon ba? Kasi nakita ko nagkaroon ng Davao, tapos ito nga ngayon, Subic, and then later this year, may Cebu. yes. Yung Ngayon, Puerto Princesa ba natuloy din nung... I think this year wala tayong Puerto Princesa. okay. So tatlo this year ngayon sa Yes, Pilipinas. Yung mga kasi nakita ko yung tagline parang mag-Ironman sa sariling bayan. Parang naging normal na parang naging tour na rin, bakasyon na rin kasi ng mga ibang nagmo-multisport na dumayo sa ibang bansa. Anong favorite mo naman na, or at least, hindi yun favorite, pero ano yung kakaibang country na nasubukan mong karerahan na gusto mo yung course? Siyempre, siklista tayo eh. Alam naman natin, gusto natin hilly. So, siguro ang favorite ko is yung sa France, sa Nice, France. Nag-race ako doon last 2023 ng World Championship World din yan. Championship sa Nice, France. Talagang gustong-gusto ko yung course. Siyempre, dati siyang Tour de France route. Then, gusto natin yung mga Hindi mo mahirap iahon yung yung tri-bike. May Mahirap. gumamit mo ng road? Maraming gumamit ng road. Okay. Especially kung di ka confident sa downhill, na iahon yung tri-bike mo, which is medyo mabigat. Pero malayo yung bilis pa rin ng For me, mas mabilis pa rin ang tri-bike kasi iba yung position niya. Hindi lang dahil sa mas mabilis, yung off the bike mo na run, so mape-preserve mo yung legs mo for the run. Pagka naka-tri-bike ka, iba yung position niya. Pagpasensya na ng mga viewers. Yung mga tanong ko medyo specific kasi first time mo masubukan and then kakaiba. Yes. Medyo matagal na rin na nagbabike. Medyo matagal na rin ang tumatakbo. Swim, marunong naman pero hindi ko na-expect na ganun siyang kahirap pag pinagsama-sama. So, sobrang curious ako ngayon na paano mo hinahati na week? Kasi di ba, syempre gusto mong napagkwentuhan nga natin to sa track na dating mabilis-bilis ako magbike kaso nung tumakbo ko nahati yung oras so parang naging gitna na lang yung bike ko yung takbo ko gitna lang din kasi hinahati-hati ko and then yung swim halos nakalimutan ko and then nagsuffer ako ng race. Paano mo hinahati yung week mo? Yan, kagaya mo, na-experience mo yung parang nahihirapan ka ipaghalo yung swim, bike, and run. Then, may lalakas, may hihina. So, ako ganyan din ako dati. Parang huli mo lang yung tamang mixture niya or tamang timpla. Nung una, syempre ganyan din ako. Yung mga first 70.3 ko, ang lakas kong alam ko, kaya ko naman yung 3 discipline. Pero syempre, hindi natin alam yung tamang timpla So,
medyo may advantage ako sa bike. So, pinupush ko sa bike. Then, pagdating ko sa run, ganun din nangyayari sa akin. Parang 5, kala ko, pang champion na ako. After 5 kilometer, sasabog pala ako, magbubong, magka-cramps, maglalakad. Then, try na naman akong sumali sa next race. Gusto ko ma-improve ko yun, maayos ko. So, ganun na naman. Siguro, na-improve ng konti. 10 kilometer na ako bumigay. Tapos, May natitira diba, pang. may ano pa, may 10 kilometer, 11 kilometers ka pa. Then magta-try ka na naman. Yun yung nakaka-addict sa multi-sport. Sa pagsali ng triathlon events. Gusto mo laging may ma-improve. Gusto mo lagi may ma-improve. Parang kaya ko pa. Kulang lang ako sa training. Actually, Ganyan. nararamdaman ko yan. Kaso parang ang lapit ng Cebu. Hindi ko sure if may gumaling bang maglangoy in 8 weeks. Hindi. Actually, minsan hindi naman dahil sa lalakas ka pa. Yung diskarte. Yung diskarte sa nutrition. Paano mo hahati-hatiin yung effort mo? Oh, dun sa siguro tatlo? babawasan ko yung bike effort ko or yung swim effort ko sa run ko na ito todo. Or Ito, okay lang ba itong i-share sa'yo? Anong mas binibigyan mo ng time? Mas binibigyan mo ba ng training yung pinakamalakas ka? Alam mo, ako, mahilig ako mag-bike, matagal na nagbabike. Mag-focus ba ako sa bike or mas mag-focus sa hindi ka magaling? Ano, swim di ako. siguro, magaling. Mas bigyan ko ng oras yung swim. Paano Yes. hinahati yung sa'yo? okay, kunyari, ngayon ka pala mag-start or inaaral mo pa. Syempre, dun ka muna sa mga weakness mo. Weakness. Sa weakness muna, syempre. So, pag na-improve mo na yon, then, babalik ka dun sa, which is, di ba, ang pinaka-longest kasi is yung bike eh. Oo. So, syempre, mas kailangan mas magpondo ka. Kasi yung bike, I think, ito yung core ng triathlon. Ito yung nasa gitna eh. Oo. Swim, sabi ng iba, warm up lang daw. Pero dapat hindi ka pa rin malaspag sa swim. Oo. Sa bike naman, sa akin. sa bike naman, pag naubos ka sa bike, for sure, hindi ka na makakatakbo ng maganda. Kahit gaano kang kalakas mag-run. Pag naubos ka sa bike, I think, Lalabas. Kasi parang unang na-feel kong Oo. pulikat dito. Tapos sabi ko, hindi mawawala yan ng konti. Parang binagalan ko yung unang kilometer. So wala naman siya ng konti. Pero, I mean, lumalabas pa rin siya. Parang kahit isang loop na lang, may biglang bulaga. Tapos Yeah. biglang hindi ka na makagalaw. So, paano nyo, kasi 42 kilometers ang full distance eh. So, nakakarera mo ba talaga to? I mean, paano mo siya pinipace? Kasi ako sinurvive ko na lang, sumabog pa ako. So, paano pa yung tulad mo, may gusto kang average speed sa bike, may alam ka ng oras sa swim, and then sa run, I'm sure may mga intervals na ginagawa. Meron ka rin pace na iniisip na i-maintain. yes, syempre meron tayong mga target times. Pero pwede nating i-sacrifice yun para maging mas maganda yung, let's say, ako, yung target ko sa bike, average ko, mga 37, 38. Pero alam kong, like yun, mahirap yung course, mahangin. Depende sa weather, depende sa situation. So, i-adjust ko yun. Nare-recalibrate mo doon? Oh, siguro, Based ba siya sa heart rate mo nire-recalibrate, sa oras, or literal na kung ano yung feel mo? actually, dun sa current maraming, situation? depende sa athlete. May mga athlete na heart rate base, merong power base, merong by feel. Ako by feel, pero dati by feel ako, pero syempre kailangan natin ng technology. Oo. So nag-invest tayo ng mga power meter, heart rate, so to monitor. So tinitingnan-tingnan ko din. So yung first 100 kilometers sa bike, sabi ko parang masyado tong mabilis. Medyo pagod ako. Kaya ko siya, pero kaya ko siya i-sustain up to 180 yung average na yun. Pero I think di na ako makakapag-run ng medyo maayos. Ano yung medyo hindi maayos? So, at 100 kilometer, average namin 38.9, almost 39. Siguro, sabi ko hindi ko to pace eh. Dapat mga nasa 37, 36. So, adjust ako, baba ako ng 36, 37. So, ayun, bago mag-finish ng bike, nag-average ako ng almost 37. Then yung run, sabi ko, yung run hindi mo siya masasabi kasi ito yung last leg. Oo. Hindi mo alam kung magka-cramps ka, kung bibigay yung muscle mo. Inuumpisahan mo ba siya medyo mataas Oo. lang sa pace So, mo talaga? Kaya ako, pag start ng run leg, by feel muna. May feel muna. O kung ano lang ibigay ng legs mo. Kung ano lang tinraining mo. Kunyari, ang tinraining mo,
naglo-long run Let's kayo say, na Sunday ng... long run mo, ang alam mo lang, kaya mo is 5 pace or 5:30 pace. At the start, ginawa mo 4:30. Alam mo na dun sa training mo na kala mo feel good ka kasi pagbaba mo ng bike, ang gaan eh. Tapos after 1-2 kilometers, mafe-feel mo na yun, shit, bumibigat na. Tapos yung unang 4:30 mo, babagsak yan ng 6, babagsak yan ng 6:30. Yun yung ayoko mangyari, yung masyadong malayo yung binagsak niya. So start ka muna ng, mas okay mag-start ng Medyo tamang mataas. pace lang, mga 5 pace or 5:30. Then kung magbago man siya, konti lang. Kaysa yung mabilis, tapos biglang boom, lalakad, cramps, yan. Nakakatulong ba tong ano? Hindi ko sure kung anong ini-aim mo, kung bakit pauli kasi sabi mo 10 years na ba? Ang sport. Ako, 16 years. 16 years. Ano yung nakakapag-push sa'yo na tuloy-tuloy? Gumaganda ba yung mga courses? Gumaganda ba yung mga pag-organize or aim ng better times? Anong nakakapag- Yan, unang-una, syempre may may goal ka eh. Unang Ironman ko, sabi ko, last 2018 yung first full Ironman ko. Sabi ko, isang beses ko lang gagawin to, napakahirap. Sabi ko, isa lang talaga, makatapos lang ako, kahit anong oras. Siguro ganun din naman yung mga ibang first timer. Sabi ko, isa lang to. Basta decente lang yung oras ko, masaya akong makatapos. So, training ako. So, nakatapos naman ako. Parang, I think, nag-podium ako. I think, nag-qualify yata ako for Kona rin that time. Pero hindi ko kinuha. Kasi, kala ko madali lang sa susunod. Sa susunod na yan, kaya ko pa naman mag-qualify. Yung palang hirap palang mag-qualify. So, yung unang palang qualification, hindi ko kinuha. Medyo napaisip ka din na enough na ba tong pace ko? May ganun ba? Or kala mo kayang kuhanin lang ulit sa susunod na... Kasi medyo bata-bata pa ako noon. Wala pa akong masyadong ipon. Sabi ko, mahal mag-Ironman eh. Sa US yung World Championship, gagastos ako ng plane ticket, gagastos ako ng... Madami, hindi lang naman plane hotel. Tsaka syempre, kung sasama pa yung pamilya mo, medyo iba pa yung priorities ko noon eh. Kasi, itong last weekend, para nakita tayo 3 weeks before nitong event sa UMAC. Sa track. Mo. Pero matagal ko na kasi pinag-iisipan kung magma-Manila Marathon ba ako or gusto ko nang ma-experience yung Ironman yes. or multisports kasi unang beses ko. Nakapag-relay ako dati, nakita ko, sabi ko, hardcore nito mga nag-swimming, bike, tatakbo. Tapos, last year, nagsimula akong tumakbo. So, yung, di ba, this weekend yung Manila Marathon. Nung binanggit mo, sali ka, kasi sayang naman yung pagbabike mo. Oo. Sakto, nagbike din naman ako ng matagal nung January hanggang ngayon. So, sinubukan ko. Then, nag-expect ako, kasi sabi ko, hindi, kino-compute ko kung anong oras. Kasi parang 2:20 plus before yung bike ko sa Puerto Princesa. Tapos, nilagay kong ang tawag doon, estimate doon sa run. Dinagdagan ko ng 10 minutes yung PR ko. Parang lalabas yung sub 6. Ang layo. Ang layo ng kinalabasan. So, sabi ko, anong mas better na metrics, mas tama bang may break kadalasan? Kasi naglo-long run naman ako, nagbabike naman ako. Usually sa mga triathlon programs, meron talagang break day or break training workout na ginagawa once a week or twice a week. Yung break, ganyan lang yung frequency. Depende sa coaches. So, ako, pag malayo pa yung event, siguro once a week. Once a week. Yung after the long ride, may konting long run. Or after pagka malapit na, nagiging twice. Meron akong Tuesday break na short break. Meron akong long break ng weekend. Ako kasi, during weekdays, very, very limited yung oras ko kasi may work tayo eh. May full-time job tayo. Actually, yung trabaho ko isa bike fitter. Bike Fit Manila. Nagko-coach din ako. Yes. So, yung time ko, start ako ng 10. Then, di ko na alam kung anong oras matatapos. Pwedeng 7, pwedeng 9. So, 8 to 10 hours ako nag-work. So, medyo challenging sa akin yung makapag-training talaga. Yung ma-maximize yung training time ko. So, kailangan before work,
nakapag-training na ako. So, meron akong during weekdays 1 to 2 hours lang yung maximum ko. Para dun sa mga hindi nakakalam, ano yung break? Ang brick training is combination ng either swim run, bike run, Ay, or hindi siya bike run lang pag sinabing break. Meron ding swim, hindi. bike. Yes. Pero never swim tas run. Actually, brick is bike and run. Pero yung either pwedeng swim, yun. Basta combination. Brick yun yung tawag namin doon. So, tulad ko, nahirapan talaga ako sa swim. Okay din ako mag-break na swim and bike. Yes, kung doon ka nagkakaroon ng struggle, so doon ka magfo-focus. Bibigay ng oras. Oo. Tsaka marami pang races na kailangan mong pagdaanan para makuha yung tamang mixture ng karera. Ikaw ba, coach, anong mas nahihirapan ka dun sa tatlo? Meron ka bang kung may gusto ka talagang i-improve ng more than 20 to 30%? Sa difficulty, pinakamahirap sa akin syempre, yung run kasi ito yung last part. Pero kung meron akong weakness, ito yung swim. Swim Oo, pa rin. hindi ako ganun. Pero bilis din ng oras mo ng weekend. Siguro na kondisyon. Kasi ang Ironman, kahit mga pro athletes, meron din off day. Naniniwala ako sa off day. Meron talagang kahit ikaw yung number 1, pag sumama yung pakiramdam mo day before or hindi ka kondisyon, hindi ganun kaganda yung kasi ang haba ng race, maraming pwedeng mangyari. Nutrition. Sa tingin mo ba nagkaroon ka ng perfect nutrition itong weekend compared dun sa last PR mo sa Osaka? Kasi parang iniisip ko kung November sa Japan, medyo malamig-lamig compared nung weekend na humid, kahit umulan ng konti. Mainit pa rin eh. Mainit pa Yung rin. bike stage no umpisa, mainit pa rin. eh. Yes. Syempre, tinitake note ko yan eh. Kung etong karera ko sa Japan, ito yung ginamit ko nutrition, okay yung So, ano ba yung mga kinain ko nung the day before, ano yung tinake ko nitong race. Uulitin ko siya kung ano yung mga okay. Ganong kahaba yung ulit mo? Yung ulit, paano ulit? Kasi ako minsan, isang araw lang eh. Magkakanin lang ako, tsaka fried chicken. Para safe na safe yung sikmura ko. Yes. Sa iba, 1 week mo ba inuulit before the race? Hindi naman. Yung race week lang. Usually, may race week ako na ang carbo loading ko hindi 1 day, hindi 2 days, 3 days ako mag-carbo loading. 3 days. Oo. Then yung the day before, safe lang yung mga kinakain ko para on the race day, hindi ka magka-problema. Mas masasabi mo bang mas mahirap yung preparation mo ng Japan? Kumuha ka din ba ng slot ng Japan? Or sa Japan, lang talaga? alam natin na malalakas yung mga Japanese. Isa sila sa mga malalakas na Asians. Then, syempre, yung mga age 40 and above doon, sobrang malalakas talaga. So, kalaban din natin yung mga higher age group. Kasi kaagaw din ba sila dun sa slot? yes, mas may advantage yung mga 40 and above or mas higher pa. Kasi merong graded time, age graded time. So, let's say time ko, let's say 9:51. Pagka 10:30 yung 50 years old, pag graded time mo yun, magiging 9 hours na lang yun. So, lamang sila sa may ganun pa palang computation. Yes, kaya nung race, mini-make sure ko na kailangan number 1 ako. Kasi isa lang yung slot eh. Per age group, 1 lang ang bibigyan ng slot. Ganun katindi. Sa 70.3 din ba? Ganun kahirap? Ganon din. So para maka-qualify pala ng World Championship, kailangan ko first place. First place. First place is automatic. Meron kang slot for the World Championship. Then, after that, yun na, yung graded time na. Kasi parang nakita ko, sub 5 yata yung age cut ko. So, matagal-tagal pa. Kasi, medyo matagal na rin naman yung endurance background ko sa cycling nga lang. Magbaba ng 5 minuto sa time trial, medyo matagal eh. Mahirap yun. So, pag inisip ko, paano kaya may improve ng 5 minutes tong swim ko? Ngayon, sinabi mo, number 1 or graded time. So, parang good.
1 hour mahigit yung ibababa mo para makapag-qualify. Actually, sa triathlon, pinakamahirap ibaba yung swim time. pinakamahirap ibaba ang swim Kahit time. mga swimmer, biruin mo, training sila for 1 year. Ang ibababa lang nila, millisecond lang. Oh, man. Yan na yung mga diminishing return na nasa Pero top level. nasa top level na sila. Siguro sa atin, if you train for 6 months or 1 year, pero kung hindi ka pa naman peak, siguro sa swim makaka-improve ka ng seconds lang yan eh. Siguro per 100, makaka-shave ka ng 5 to 10 seconds lang per 100. Kasi nakita ko dun sa sa run economy naman, parang iniisip ko sa swim ko kung tama yung swim economy ko. Mas may matitira ako sa bike tsaka mas may matitira ako sa run. Kasi parang sa sobrang frustrated ko dun sa swim, ginamit ko na yung paa ko eh. Para Yes. matapos ko na. Pero nung sa run, naramdaman ko na yung mga ginamit ko nung swim eh. Pati inner thigh, parang pupulikatin na. Yung Yun, dito sa kaya calf. iba talaga yung technique ng triathlon swimming, which is 2-beat kick lang or mas less pa yung kick. Meron ka bang naaalala mong hindi mo nagustuhan na finish time? Actually, meron. Yun yung, siguro yung Malaysia, Ironman Malaysia ko. Siguro, Full to. full Ironman. Siguro, 4 years ago, 3 years ago, sa Langkawi. Well, meron akong mechanical trouble sa bike, pero pinilit ko pa rin tapusin kahit sira yung gear ko. So, fixed gear lang siya. Pinilit ko siyang tapusin. Alam naman natin yung Langkawi, climb siya eh. So, fixed gear, kaklimb ako, fixed gear. Pag hindi ko kayang ahunin ng dun sa gear ko, tinatakbo ko na lang. Nagkaroon ka na ba ng DNF? Yun, that race, DNF ako. Pinilit ko siyang tapusin kasi ayoko eh. Hindi ako, kahit Hindi ka ganong mapapalagay. kahirap, tatapusin natin yan. Pagdating ko ng run leg, nasa 30 kilometers na ako nun. So, 12 kilometers na lang. Wala na, bumigay na talaga yung katawan ko. Dahil na overexert dun sa bike Yes, na nag-compensate ka dun sa siguro fixed gear. to, hindi na siya worth it dahil talagang nasagad ka na sa bike dahil sira yung bike mo eh. Tapos pinilit mo na lang sa run. Kasama ba yan sa pag nagko-coach ka? Kasi mga small details yan eh. I mean, nung nasa motorsports pa ako, parang ultimo cadena, bago to, gulong, dapat bago to. Sinasama mo yan sa coaching mo sa mga ibang Actually, mga atleta? hindi ko naman sinasama sa coaching ko. Binibigyan ko lang sila ng advice. Mga ano yung usually na binibigay mong pointers dun sa mga atleta? Kasi parang ang hirap eh. 9 months ka mag-prepare physically. Tapos tulad nun, yung Langkawi mo, I'm sure. Ganong kahaba ka nag-prepare dun? For an Ironman, yung preparation, for regular na kumakarera, siguro kaya siya within 5 months. 5 months na structured. Yes. Para dun sa mga regularly na kumakarera. May base na yan. May base na siya. Pero dun sa mga, let's say, from zero, From running lang. From Halimbawa, running runner lang. ka lang. siguro 1 year. Kasi ito, naalala ko to, pinanood ko to sa inyo ni Kuya Kim na very optimistic ka, nalalaki yung multisports kasi nga, ang laki ng running community. Yes. Naalala ko doon, binanggit mo na usually yung runner, maghanap yan ng ibang gagawin. Oo. Susubok kayo mag-bike, magiging aquathlon, tapos magiging multisport. So, nakikita mo ba ngayon yan? Sa 16 years Actually, mong nasa sport? Ngayon dahil syempre boom ang running. Actually kanina may mga clients ako sa bike fit. Sabi ko nakita ko yung isang babae na nagpapa-bike fit. Mukhang runner eh. Tapos bago yung bike niya. Runner ka no? Tinanong ko siya, runner ka no? Yes. Anong goal mo? Gusto ko mag-duathlon tsaka triathlon. Hindi pa siya marunong mag-swimming ha. Pero naka-register na ako, sabi niya. Wow, sabi ko, ang lakas ng loob mo ha. Anong na-register niya? Yung mga, meron tayong mga short course distance na triathlon, yung mga Ito yung super sa Clark. sprint. Hindi, super sprint. Super sprint. Ito for beginner to. Meron tayo sa Vermosa, yung swim bike run kay Sir Carlos. Then, yun. Tapos yung isa ko naman client kanina, from Workout. gym naman, mga Hyrox. Then, nagra-running na rin siya. Bumili sila, magkaibigan sila, bumili sila ng bike. Sir, ano pong balak nyo? Duathlon ako, gusto ko mag-duathlon. Then, gusto ko mag-Ironman. Yun yung Sabi ko, hindi progression. na, for starter yung bike niya, sigurado ako, after 2 months, 3 months, Magpapalit magpapalit kayo ng bike.
So, nakita mo yung paglaki ng community. Pero paano mo ngayon babanggitin? Kasi may mga sila Lance, yung mga kaibigan natin, pinag-sprint distance nila ako. Pero parang, hindi gusto ko subukan. Kasi nung nagbabike tayo, di ba parang normal lang yung 100, 80, 60 a day. Paano mo mababanggit? Paano tinatanggap ng atleta na nako-coach mo na, oy, mag-sprint ka muna, mas ma-enjoy mo? Kasi ako feeling ko parang, ba't pala nakinig ako? May enjoy ko pala ako nag-sprint muna ako. Pero regardless, nag-enjoy naman ako. Anong take ng mga atleta mo pagka binibigyan mo sila ng, dito ka muna mag-race, dito ka muna mag-race? Siyempre, hindi ko pwedeng sabihin na hindi mo pa kayang mag-Ironman. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Kasi ang coach, ma-pride din yung mga coach eh. Oo. Siyempre, gusto mo, hindi, kaya kitang patapusin. Full Ironman, half Oo. Ironman. Nagbibigay ka Pero, ng certain timeline. Yes, may timeline siya. Within 4 months, 6 months, then may mga prerequisite siya. O, kailangan sumali ka muna ng sprint distance, ng Olympic distance. Ano na yan, pang-manage na ng mga kaba? Yes, hindi, ang Kasi sinasabi parang ko, ilang araw ang kinakabahan dun sa swim, lalo na nagbababagyo eh. yun yung sabi ko eh, wag niyong biglayin yung respect the distance, kagaya nung sabi mo dun sa post mo, di ba? Respect the distance. Kasi, matatapos mo yung full Ironman. Pero, hindi ka masaya dahil nabigla yung katawan, hirap na hirap ka eh. Kailangan maka-finish ka ng masaya. Pinagandaan mo. Tama yung base training mo. Hindi ka nagka-injury. So marami. Nag-entry. O pagdating ng race. Nasa na? Nagkasakit. Na-injure. Hindi sila dumaan dun sa small details, small steps. So mas malaki yung chance na hindi matuloy yung race mo or mag-fail ka. Sa tingin ko, ang swerte ng mga magsusubok ngayon, no? Kasi, I mean, nag-guide na may information. Yes. Nagsimula ka ba ganyan? Or Actually, saan ka kumukuha ng tips? May naging coach ka din ba? may nag-bike fit ba sa'yo? Actually, dati walang bike fitter. Daddy ko lang nagba-bike fit sa akin eh. Siyempre, old school din tayo before. Wala pang mga smartwatches, walang heart rate. Nag-start tayo, Timex watch. Timer Literal lang. na oras lang. Oras lang talaga. Oras lang talaga yung tinitingnan natin before. Then, siyempre, dati, 16 years ago, malungkot mag-training nun. Dahil wala Malungkot. rin mga kasabay. Malungkot kasi, kagaya nun, sa UP ako eh. So, gusto ko matutong mag-swim. Then, nag-enroll ako ng PE namin. Yung sa UP. Sabi ko, kailangan mag-enroll ako ng swimming na PE para matuto ako mag-swim. Hindi ako marunong mag-swim eh. Oo. Nung college daw natuto mag-swim eh. Tinuruan lang ako ng wife ko. Kaklase ko siya nun. Sige, turuan kita mag-swim. Then after that, sabi ko gusto kong mag-triathlon kasi siklista na kami. Siklista na kami. Konti na lang yung puzzle. Badminton player pala ako nung college. Hindi ako triathlete. Actually, hindi running, hindi track. Hindi. Talaga ako. Badminton player ako ng UP. Then varsity player ako ng UP. Then nag-shift ako into triathlon kasi parang nakita ko parang masaya eh. Hindi nila nakikita yon. Yung mga teammate ko, hindi nila nakikita yung mga coaches ko. Ano ba yung ginagawa mo? Nagbabike ka. Biruin mo, UP, di ba? Kinukuha kong class morning. Afternoon, tumatakas ako, nagpupunta akong Sierra Madre. Ito, alam ko, si Coach si Melik talaga mag-bike kasi nung nakasama ko siya sa bike or minsan pag nagmamatabongkay kami, minsan may international race siya. Hindi pwedeng i-risk na pero gusto niyang kumarera. Parang before nitong Ironman, nag-gravel ka pa, di ba? Yes. Hindi ko sure anong mindset doon. Training ride ba to? Pero parang hirap kasing isipin na hindi, ma-manage ka lang. Para pag nandun ka na, gusto mo na makipagkarera. Yung race mo nung gravel, sorry, tumalon na yung topic natin, bigla ako naalala. Kinarera mo ba yun? Or kahit papano, tinempo Actually, mo lang? kahit sabihin yung hindi ko kakarerahin to, training race lang to. Pag nandun ka na, pag kumakarera ka, kakarerahin mo pa rin. Hindi ka kinakabahan na, oh shit, matudurog ako ng... Siyempre, kinakabahan ka at start. Pero pag nag-start na yon, alam mo naman tayo, di ba? Siyempre, may ingat pa rin, pero hindi pa pwede eh. Pero yung fitness mo, confident ka na, hindi kahit sumali ako ng 100-kilometer race. Okay lang to kasi prepared ako sa ganitong distance. May ganun ba sa'yo? Kaya rin ako sumali doon sa race na yon. Hindi para, dahil gusto ko rin talaga mag-gravel, hindi para gagawin ko siyang training. Kasi sa Ironman training, dadating yung time na tagal nung race, parang pagod na ako.
parang ano na ako, nagsawa na ako. Oo. So maghahanap ka ng iba na cross-training na Ah. related pa rin with the sport. So Na ganun yung ginagawa ko. nakakatulong dun sa mismong main sport mo. Yes. So, sabi ko, karera muna ako ng gravel kahit hindi ko masyadong pukpukin. May ilang months ka pang natitira before Kona mo? Yes, meron na 4 months, I think 4 October? months. October 4 months sakto. Hindi ko sure kung paano mo hinahati. Yes, 4 months sakto. Gaano kahaba kasi- yung pahinga mo ngayon after nitong full mo? Kasi di ba sabi mo parang 2 to 3 times Yes, a year lang. actually ang rest ko ngayon is 2 weeks. 2 2 weeks na light to moderate workout lang, mga less than an hour or an Walang hour. structure. Wala muna. Then, syempre, para hanapin ang katawan mo, Kasi makarecover. baka may mga iba pa nag-qualify na manonood para at least alam na rin Yes. nila. Kung hindi man ikaw pa yung coach nila, Yes. magka-idea sila kung paano ba makaka-recover yung katawan after a full distance. Yun, wag muna kayong masyadong interval training. Siguro puro zone 2 lang, zone 2 training, low heart rate. Then, most of your recovery is swimming para low volume lang, low stress. Then, easy spin. Yung run ang pinaka-minimal dapat kasi mas stress tayo sa run. Mas stress talaga yung leg sa run. So yung Kona mo ba may dadagdagan ka pa? Hindi ko sure, meron bang bagong equipment? Meron ka bang... Kasi nakikita ko sobrang detailed ka din eh, even sa wheel set. Parang sa Kona yata bawal full disc. Yes, yun. Iniisip ko na rin yun. Bawal yung disc wheel sa Kona. Sa chain rings, hindi ko sure if may ahon ba doon. Mas Oo, hilly ba doon? Medyo may heels din, pero parang Subic lang din. Hindi grabe na parang yung France. Hindi. Siguro yung gear ratio natin same lang with Subic. So, Kona, equipment preparation. Kasi, nitong bago mag-Subic, inisip ko, swim skin daw, swim skin. Okay, Motorsports kasi parang, kada dagdag mo titanium bolts, bibilis ka ng point something. Yes. So, swim skin yung pinakahuli kong tinitignan. Kasi nga, mahina mag-swim. Una, inisip ko kung pwede ba yung parang may konting, di ba merong parang buoyant na short or something? I think bawal Yung pala bawal. Tapos bawal yun. nakita ko nga swim skin. Tapos parang 1 week to go, bibili ba ako swim skin? Kasi parang 20,000 yung swim skin. Ikaw ba, ganyan ka din ka-detail? Actually, pag hindi mo siya na-practice, yung mga last minute na changes, Wag na lang. wag na lang. For me, kasi let's say yung swim skin, ang swim skin, bibilis ka ng 1 second per 100. Per 100. So, ilan yun? For, 19. let's say 2 kilometers, so 19, 20 seconds. Ah. Pag tanggal mong swim skin mo, kung di ka sanay magtanggal ng swim Magtanggal. skin, abutin ka rin ng 20 seconds, and kung hindi ka rin sanay, minsan nare-restrict yung katawan mo, parang sinasakal ako ng, ganun yung swim skin eh. Kasi- Sa umpisa, parang masusuffocate ganun ka. siya kasikip talaga. Kasi Yes. parang nakita ko parang pati cord daw magta-tighten. Yes, magta-tighten siya. Kung di ka sanay, baka makasama pa dun sa Tapos performance. ganun din, dun sa bike, iniisip ko, if palit pa ba ako ng handlebar. Actually, sinafety ko na lang yung 3 bote ko. Kasi yung mga napagtanungan ko, enough na daw yung 3 bote sa 90. Yes, enough naman. Sa Kona setup mo ba, may mga papalitan ka pa? Malayo pa yung race eh. May mga bagong tech, may mga Nalalabas pa sa tingin mo? lalabas pa. Ngayon, syempre, mga aero bottles sa front, sa rear, yung paglalagay mo lang. I-explore mo pa yan. Actually, ganun na yung ginagawa ko ngayon kasi fitter tayo eh. Dapat nag-i-innovate din. So ngayon, yung mga setup namin, aero bottle sa harap, Kailangan bumusita na Yung- pala masyadong old yung school rear cage mo before nakatayo lang. Ayun, nakatayo pa yung gamit ko. Nakatayo pa ngayon, nakahiga na. Sabi na nga ba, doon ako nadali. Yung saddle natin, may mga bagong saddles Nakita na. ko nga may pinost kang kakaibang 3D printed na Yes. saddle. Madami ng saddle. Ano yun, yan. sa feel or malaking tulong din sa aero? Sa feel siya, most of the Texas saddle sa feel, mas comfort. Syempre, for 180 kilometers, kailangan walang problema eh. Importante. Sa cockpit, syempre, kailangan yung mga bagong cockpit ngayon, aero na, yung Nakita nasasalo ko na yung parang forearm bago mo. na rin yung cockpit mo kasi nakita ko nung naka-fast TT ka before. Yes. Tapos sabi ko, parang iba yung itsura ngayon I mean, ako kasi medyo napunta na ako sa executive class.
I mean, hinahati mo na pag di ka talaga makatraining. Actually, try mo mag-compensate. yung mga bagong cockpit naman, depende na sa athlete kung saan sila comfortable. So, ako as a bike fitter, nagka-try ako lahat ng cockpit tinatry ko. Siguro naka 8 cockpits na ako dun sa bike ko. So, try lang ng try. Sapatos, yun. Kailangan din meron kang sapatos na bagay talaga sa paa mo. So, Ito, pwede to sa mga iba't ibang viewers natin kasi sa sapatos, nakita ko kayo YouTube ko, may mga rotation pala. yes. Sa distance na ginagawa mo, ilan ang rotation mo for a week? Ako sa shoes ko, meron akong 3 shoes sa running. Sa running 3. Meron akong pang long run, meron akong pang track, meron akong pang race. Ilang percent yung pang race mo ginagamit? Kasi parang Yung pang nakikita race- ko ngayon, nai-injury daw sila kasi parang sumubrang konti naman yung time nila dun sa race shoes na pag sinuot nila sa karera, hindi sana yung pa dahil nag-adapt sa tempo shoes nila. Yes, masyadong yes. matagal sa... Siguro for me, dapat 2 weeks. 2 weeks ginagamit mo na yung race shoes mo para ma-break in siya. Siguro enough na yung 2 weeks. May bago ka bang sapatos na gagamitin para sa Kona? Kasi ako parang yung nagustuhan kong running shoes a year ago, nagsubok naman ako ibang race shoes, pero parang yun na. So, kahit luma na siya, yun pa rin yung binili ko. Ikaw ba magta-try ka pa ng bagong Actually, sapatos? before, ginagamit ko yung On Cloud na Strike. Nakita ko pa sa Puerto Princesa Yes. yan. Okay naman siya. Pero ngayon, nag-try ako ng Mizuno. Parang hinahanap ko yung ano talaga bagay sa legs ko Meron kasing shoes na may stress sa calves. Meron namang ang bagal ng rebound. Meron namang, hanapin mo yung kung anong klaseng runner ka. Ngayon, mas gusto mo yung... Mas gusto ko yung gamit ko ngayon, Mizuno na Hyper Warp Elite. Yan na sa tingin mo yung Kona? Yes, Hindi na papalit. syempre na-try na natin sa full distance. Di naman tayo nag-fail. Di naman tayo nag-cramps. Naka-survive naman. Siguro sa training na lang ako magbabago. So, konti na lang yung papalitan mo for World Yes. Championship. Siguro na span of 4 months, di na siguro magbabago yung tech sa shoes. Siguro mag-stick na ako doon. Then, mag-load na lang ako ng magandang program sa training ko. So, dadagdagan mo pa yung volume compare sa Subic prep mo? Or Actually, yung- literal na re-replicate mo? Tingin ko yung same volume, pero mas... Actually, ako, hindi yung volume yung training ko, quality training. Kasi, yung training hours ko, yung iba, Limited 20 hours a week, 18 to 20 hours a week. Ako, meron lang akong 12 hours a week. 10 to 12 hours lang, which is kulang na kulang for full distance. So ngayon, dahil World Championship to, dadagdagan mo ba yung 12 mo? Hopefully, madagdagan kasi syempre yung work natin, binabalance na natin, family. So, yun yung importante. So, ginagawa ko na lang, mas quality sana yung recovery. Quality yung recovery. Then yung mahit ko lang yung mga key workouts, tingin ko masasurvive ko na yung race. Then, mag-i-improve ako. Sa tingin ko nga sobrang yung mga makaka-appreciate nitong discussion na to. Ito na yung medyo Malalim na. Malalim na kasi yung curiosity ko nahugot na kasi nahirapan talaga ako nung na-cramps na yung likod ko. Hindi ko alam bakit na-cramps yung likod ko. Tapos naisip ko, hindi baka sa swimming to. Ito lang lumabas. So parang inisip ko lang, tapusin mo, nanonood si Tanya, yung daughter ko. Alam ko, may mga kids ka na. Dalawa na? Dalawa. Na. So meron ka bang mantra din or meron ka bang darkest moment nitong last Yes, weekend mo? nung weekend, syempre, at the start, iniisip mo Hindi mo alam kung ano mangyayari. Kahit prepared ka. Nakasalubong kita, talagang parang blanco lang Sabi yung mo Well, sabi ng mga kakilala mo, syempre, alam nila, nag-Ironman ka na, nagpo-podium ka. Coach, wala naman sa'yo yan easy. Sabi ko, walang easy sa Ironman. Hindi siya madali. Kahit ilang beses mo siyang gawin, hindi siya dumadali. Mahirap siya. Pero, pag nag-prepare ka ng maganda, alam mo na kaya mong tapusin. Then sa race, lahat tayo nahihirapan. Hindi, kahit alam kong, let's say sila, coach, ang bilis mo naman natapos Actually, mas masakit yung mabilis ka matapos. Kasi alam mo na nag-push ka. Nag-effort ka. Then, syempre, lalabas doon. Ayun, nakikita ko yung wife ko, nag-cheer. Sabi ko,
ano lang ako, tahimik lang ako. Kasi nakakaramdam na ako ng pagod. Nakita ko yung story na yun. Nakita mo yung story na yun, Mo, sabi ko, nakabike siya, tapos sabi ko, shh. sabi ko, Hindi ko sure kung bawal ba may sumusunod yes. or bawal chinichir or ayaw mong ma-share yung nasa harap. Meron akong parang silent moment na kailangan ko malagpasan muna. Name-mental na ako. Focus muna ako. Seryoso Ilang muna. kilometers mo na yun? Yung halfway pa lang ako sa run. Alam mo, doon lalabas eh. Shit, halfway pa lang ako sa run. May 21 kilometers pa. Wasak na ako. Paano gagawin ko nito? So, yun yung darkest hour mo na gusto mong sabi ko, tahimik lang. focus muna, tahimik. Mag-isip ka. So, iniisip ko ko na eh. Tsaka sabi ko, nakita ko yung mga nag-finish. Kala ko ako lang. Siyempre, ever finish ko, may iyak ka. Oo. Ang hirap eh. Oo. Wala akong finish line na parang di ako naiyak. Kasi dami mo na iniisip eh. Oo. Tapos, pag nakita mo yung, siyempre, may sasalubong sa'yo, family mo, or kahit sinong kaibigan. Talagang maiyak ka. Oo. Sabi ko, ako lang yata yung ganito eh. So, nakita ko yung nag-second taste. Taga Germany. Sabi ko, parang baliwala naman dito. Oo. Parang di napagod. Then, pag finish namin, nandun yung wife ko, pwede ba ako maki-hotspot? Kasi wala siyang wifi. Pwede ba maki-hotspot? Oh, sure. So, pin-hotspot namin yung German na nag-second pace. Ang ganda ng oras niya, 9:10, 9:08. Grabe. Sabi ko, grabe. Kala ko hindi siya nahihirapan. Tumawag siya sa misis niya. Umiiyak. Sabi ko, hindi lang pala ako yung Kala ko ako lang nasaktan. Masakit talaga, sabi ko. Wala talaga kahit pro athletes, kahit basta yung dedicated ka sa sport. Tsaka, mahirap talaga. Actually, yun talaga kung bakit ko trinay na kahit biglaan, trinay kong ma-invite ka. Kasi even sa akin, overwhelming yung feeling. Parang ang hirap, pero parang gusto ko agad ulitin. So, ano pa kayang nafe-feel nung full yung excitement ngayon na mag-world champs ka and then ano na-feel mo na pinaghirapan mo doon sa karera. So, thank you sa pagpunta at pag-share nung fresh mo pang pakiramdam from yung darkest hour and then yung feeling na pagkatapos and then nakita mo yung iba pang emotion ng ibang nag-share. So, dun sa mga nanonood na matagal nang nag-Ironman or magsusubok pa lang na mag-Ironman, meron ka bang mababanggit sa kanila? Mindset ba to? Ito ba yung topak? Or ito ba yung para ba to sa family? Hindi ko sure eh. Ano kay Coach Mervin ang nagpo-push na i-improve pa rin yung time? 16 years, sa community ka pa rin. And then tumutulong, si Coach Mervin, sa daming bike fit niya sa akin, hindi pa niya nasisingil. Hopefully, masingil na niya ako ngayon. Hindi na kami teammates sa cycling. So, babalik ako para mapa-bike fit yung... Baka sa triathlon na. Oo, basta sa tingin ko ngayon na. So, meron ka bang mababanggit pa sa community after nitong memorable PR mo ulit? Fastest in the na Filipino record pa rin to, 9 hours 51. So, anong masishare mo sa magka-try pa lang or matagal na nagka-try? Ang masishare ko lang, dun sa matagal na nagka-try, huwag kayong magsasawa kasi gawin nyo siyang lifestyle. Hindi siya parang hobby mo lang, lifestyle. So, ako parang hindi ko kaya na hindi ako mag-workout sa isang araw. Parang kailangan may ginagawa ako. So, routine na siya. So, parang healthy lifestyle ko siya. Parang pangtanggal din ng stress. At the same time, nakakapag-compete ako anytime. Minsan, nag-workout lang ako para maganda yung gusto kong kumain ng madami. Gusto kong maging healthy, wag akong magkasakit. Tsaka mas may ma-motivate ako ng mga athletes pa. So, si coach parang hindi napapagod. Parang every nag-workout. Sabi ko, hindi yan. Hindi nakakapagod, ko yan, parang supplement ko yan. Diba? Hindi pwede mawala. Yes. Then doon naman sa mga gustong mag-try, mag-Ironman, huwag kayong matakot. Kasi yung tagline nga ng Ironman, anything is possible. Anything is possible. Okay? So, lahat kayang gawin. So, kahit mahirap, kaya. Basta nag-training and pinagandaan. O yun. Thank you very much sa time and sa mga messages. So, another episode dito sa The Peak Pad.
Thank you, everyone. Thank you, Coach Okay, Merv. thank you. Good luck. Good Training. luck sa... Back on track kami ni Rainiel, ha. Kita tayo sa track. Oo, Ah, kailangan kong sumama. Saka swimming tsaka track. si Dom, sasama din Yan, naman. game. Ibang preparation pero running pa rin, importante. Yan. So, Thank you, everyone. Thank you sa pag-invite.